Inilalatag na ng kapulisan ng mga checkpoint bilang paghahanda para sa Bilang Pilipino 2025. Panawagan ng COMELEC sa publiko makipagtulungan sa mga otoridad para sa mapayapang eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Huwag ka nang magtataka kung may mga checkpoint na naman sa mga kalsada simula bukas. Simula na kasi ng election period na magtatagal hanggang June 11. Sa lungsod ng Maynila, hindi bababa sa 14 na checkpoints ang ilalatag. Para nang siya gano'n na mabawasan natin o maiwasan natin yung pag-ikot ng mga kriminal dito sa city. Ayon sa COMELEC, dapat naka-uniforme ang mga magmamando sa checkpoints. Limitado lang din daw ang pwede nilang gawin. Walang pabubuksan, walang pabababain. Aliban na lang, sabi ng Supreme Court, kung meron kang information, intelligence, na nagsasabing kinakailangan tingnan mabuti yung sasakyan. Payo naman ng COMELEC sa mga motorista, magipagtulungan na lang sa mga otoridad. Maaaring meron pong konting istorbo sa atin. Pero sa parap sa atin po namang kapakatan yun. Kung wala ka namang ginagawang masama, hindi ka nagdadala ng barel kahit bawal, wala ka namang pong dapat ikatakot. Inaasahan namang mas magiging mahigpit ang pagbabantay sa areas of concern. Mahigit 400 lugar ang binabantayan ng COMELEC. Nasa halos 40 riyan ang nasa red category kung saan posibleng magkagulo. O dyan pong pagiging category na yan o pagkakaroon ng categorization, address po sa COMELEC yan sa PNP at sa Armed Forces upang mag-preposition kami ng mga puwersa para kung sakasakali magkaproblema doon sa red areas of concern ay meron kagad kami ng mga tatakbo. Bukod sa checkpoints, ipatutupad na rin ang gun ban sa buong bansa. Samantala, kahit sa February 11 pa magsisimula ang kampanya para sa national possessions at March 28 para sa local possessions, nagkalat na ang mga poster ng mga nais kumandidato sa eleksyon. Tali naman daw ang kamay ng COMELEC dyan dahil sa unang araw pa lang na kampanya sila ituturing ng mga kandidato. Pero maaari na raw itong ipatanggal ng mga lokal na pamahalaan depende sa kanilang mga ordinansa. Kung lagpas naman sa itinakdang sukat o nakapaskil sa mga public property, dapat tanggalin ang mga yan 72 hours o 3 araw bago magsimula ang mismong kampanya. Or else, we will disqualify because you are not compliant and following COMELEC rules and procedure. So again, don't have a second thought. We will make your lives difficult. Kung ako kandidato, sa 3 days, tatanggalin ko na. Kaysa magka-problema pa ako. Hindi na rin daw uubra kung magpapalusot na hindi naman mismong kandidato ang nagkabit niyan. Pero sa huli, ang taong bayan pa rin daw ang magpapasya sa mga taong iluluklok sa pwesto. Kayo po ang magdidesisyon dyan. Mahaba pa po ang panahon na to. Tingnan natin yung karakter ng mismong ihahalal natin. Kung nagkamali ka na nung nakaraan, magkakamali ka pa ba naman sa susunod? We deserve the people that we elect. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.